Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Mas napatatag pa ng Philippine factories ang kanilang performance sa huling bahagi ng third quarter matapos maitala ang muling pag-angat ng Purchasing Managers Index o PMI ng sektor noong nakaraang buwan. Base sa pinakabagong S&P Global Manufacturing PMI report, sumampa sa 53.7 ang PMI ng manufacturing sector ng Pinas, ang pinakamataas na naitala simula noong kalagitnaan ng 2022. Mas mataas din ang nasabing figura kung ihahambing sa 51.2 index nitong Agosto. Paliwanag ni S&P Global Market Intelligence economist Mariam Baluch, ang significant improvement ng Philippine PMI noong nakaraang buwan ay buwat sa malakihang paglawig ng factory output at sa pag-angat ng mga bagong order. Sa kabila naman ng paghina ng demand mula sa overseas markets, nanatili namang matatag ang domestic demands na siyang naghatak para sa magandang index performance noong Setyembre. Samantala, kung maikukumpara naman sa karatig bansa sa Timog Silangang Asya, tanging Pilipinas lamang ang nakapagtala ng pag-angat sa index. Ayon sa S&P, hindi lumampas sa neutral score na 50 ang indices ng Malaysia, Indonesia, Vietnam at Myanmar, salamin na mayroong deterioration sa kanilang local manufacturing sectors. Bukod sa Pinas, napanatili rin ng Singapore at Thailand ang above neutral threshold na nangangahulugang improvement sa factory performance. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, ito po good news sa mga nagbabalak pumasok sa franchising business. May aalok na bagong financing program ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga naghahanap ng pampondo sa kanilang planong franchising business. Ang bagong programa ay nabuo matapos na lumagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA ang DTI, ang financing arm nito na Small Business Corporation o SB Corp at ang Philippine Franchise Association o PFA. Sa ilalim ng kasunduan, maaari nang makapag-loan ang mga nais mag-venture sa franchising business, partikular sa humigit 200 franchise brands na nasa ilalim ng PFA. Ayon kay SB Corporation President Robert Bastillo, pwedeng makapag-loan ng hindi bababa sa 30,000 pesos collateral free ang first-time borrower sa nasabing programa. Maaari na niyang mapaangat ito sa 5 milyong piso kung mapananatili ng repeat borrower ang magandang credit rating nito. Samantala, bukod sa loan, sinabi ni PFA Chair Sam Christopher Lim na target din ng MOA na makapagbigay ng kasanayan lalo na sa mga overseas Filipino worker o OFW at kanilang pamilya, mapag-ugnay ang suppliers at mai-promote ang Filipino franchise brands sa global market. Kasabay nito, sinabi ni DTI Acting Secretary Maria Cristina Roque na plano rin nilang makipag-partner sa Department of Migrant Workers para sa promosyon ng franchising business sa OFWs. Binigyan din niya ang kahalagahan ng franchising business na nakalinya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makalikha ng dagdag na trabaho sa mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kabila ng tensyon ng Manila at Beijing kaugnay sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, nananatili pa rin ang masiglang pamumuhunan ng Chinese businesses sa Pilipinas. Ayon sa Board of Investments o BOI, nakapagtala ito ng surge o mataas na project registration mula Chinese investors sa unang 9 na buwan ng 2024. Sa kanilang datos, aabot sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng mga proyekto mula sa Chinese sources ang kanilang naaprubahan hanggang
lang nitong Setyembre. Ito ay 237% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon ng 2023 at mas malaki kung ihahambing sa full-year project registration mula Chinese investors na 619 million pesos. Dahil dito, ang China na ang ikapitong bansa na may pinakamalaking source ng investment approvals ngayong taon. Una nang sinabi niyang BOI na inaasahan na nila ang dagdag na investment approvals mula China matapos ang matagumpay na investment mission ng ahensya sa East Asian nation noong nakarang buwan. Sa nasabing mission, ipiremote ng BOI ang Pilipinas bilang regional investment hub, partikular sa smart at sustainable manufacturing and services industries. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.